Come on, church, let's all stand up and let's worship the one true God. Amen. Come on, clap your hands. Come on, everybody will sing. If you really serve a great God, say hey. Hey. Oh, oh. If you really serve a great God, say hey. Hey. Oh, oh. If you really serve a great God, say hey. Hey. Oh, oh. If you really serve a great God, say hey. Hey. Blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation, From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. sing blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation,
to see you high and lifted up, Shining in the light of your glory. and you pour it out. Pour out your power and love as we sing, Holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, Holy, Holy, Holy. You are holy, Lord. Holy, holy, Hallelujah, holy, Lord. holy, You are holy, holy. You are holy. holy, holy, holy. We see you. God, we want to see your glory today. We want to experience your glory today, oh God. Come on, church, let's all close our eyes as we experience God's presence today. Oh, oh God, let your love overflow. Let your glory shine. Open our eyes so that we can see you, Lord. I see heaven invading this place. I see angels praising your holy name, and I sing praises. I sing praises. I give you all worthy Jesus. I see glory falling in this place. I see hope restore the healing of all diseases. I sing praises, I sing praises. I give you all worthy Jesus. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. All of the glory. All of the glory. I see glory. I see glory falling in this place. I see hope. I see hope restore the healing of all diseases. I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory. Come on, church, let's raise our hands as we worship. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory. Oh, we give you praise. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory. Oh, we give you all the praise.
glory, God. All of the glory. All of the glory. Well, let's just enjoy His presence right now. Wherever you are, I want to tell you that God has been waiting for this moment, that you worship Him with all your heart, that you worship Him without doubts, that you worship Him sa kabila ng lahat ng pagsubok. Our weapon is our praise. Your weapon is your praise. That's why today, we won't stop singing. Amen. We won't stop praising. Amen. And I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Let's make this our worship. And I Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Well, raise your voices in worship. Oh, and I just want to praise you. Lift my hands and sing, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. Come on, let your spirit exalt the name of Jesus. Exalt your holy name on high. Oh God, we can stop worshiping you. Oh, and I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I Exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. One church, sing a new song unto the Lord. Hallelujah. There's
no other safe space to worship God than this place. Come on, God is encountering us today. Give Him the praise that He deserves. Hallelujah. Oh God, we praise You. We praise You. We praise You. We praise You, Lord. Oh, with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Don't stop worshiping the Lord. Let your voice be heard. Let your voice be heard. Come on, raise your voices. Open your lips. Sing hallelujah. Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. And I just want to Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Let's continue in the presence of the Lord. God is talking to us right now. He is here. He is here. And He hears the cry of our hearts. Why not right now? Worship Him in the Spirit. Start speaking in a different and heavenly language. Come on, church. God wants to hear your voice. He wants to hear your voice right now. Haya rabakanda le elaraka na nariera baba shadelaka. Sheya rabakanda la lahara la baba bahana. Shikara baba hara la ara la ihaka. Shilehana rababa. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Oh, Holy Spirit, let your presence ignite us. Let your holy presence stir up in our hearts. We desire of You, Holy Spirit. We desire of You, Holy Spirit. We yearn for You, Lord. We yearn for You, Lord. We stand in one faith, in one truth, is in church. Lord God, we are praying for our nation. Hallelujah! Hallelujah! Hear the cry of our hearts, Lord, for our nation. We will not stop praying until results will come to pass. We will not stop praying until open heavens will seize us. Why not right now? God is opening the spiritual eyes, your spiritual eyes. God is making you see what happened to Cebu. Lord, open our eyes so they could see, Lord God, and put that burden inside our hearts. God wants you to see what happened for those 2 consecutive typhoons that hit Cebu. That some of the Visayas regions hit the typhoons. Lord, we lift up to You our nation. As we glorify Your name, hear us from heaven.
Hear the cry of our hearts as we pray. As we stand in one truth and in one faith, that Lord, you hear us. Let your compassion prevail. Let your faithfulness revealed in our country, Lord God. Hear the cry of our hearts, Lord God, and let that burden fill in our hearts, Lord God, so that we could pray for our nation, that we could feel the hurtings, Lord God, that those who are mourning right now, nagmumurn ng aming bansa, laban sa korupsyon, laban sa idolatry, laban sa human trafficking, laban sa poverty, laban sa perversion, Lord, we lift up to you our country. We cry unto your most holy presence. Let open the gates of heaven. Let the four winds of heaven flow to us right now. The east wind and the west wind, the north wind and the south wind, Lord God, overthrow in us right now. Lord, outpour to us that burden. Hindi kami titigil hanggat walang nangyayari sa aming panalangin. We are mountain movers. We are a miracle workers. We won't stop until heaven agrees. We won't stop until the Lord Himself will say, enough is enough. Hindi kami titigil, Panginoon, until miracles upon miracles will shine and break through upon our country. Lord, tinataas namin muli ang aming bansa sa iyo. Marami ang nananalangin. Maraming mga churches, alliance churches are praying for our country. But Lord, we won't stop. Because we believe that you are a miracle worker. You are the God who reverse. Who are the God, Lord God, who push the darkness, Panginoon. We are now pushing darkness. We will pushing back the darkness, Lord God, against dominions, against principalities, against the works and schemes of the evil one. Hindi kami titigil hanggat walang nangyayari, Panginoon. We will stand in faith, Lord God, because we believe that you are doing something. Panginoon, tinataas namin ang aming mga panalangin sa iyo. As you said in your word, Lord God, hallelujah. You said in your word, Panginoon, in 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name and turn and humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Lord, this is the miracle that we've been waiting for, Panginoon. May mga delays na nangyayari but we are not being denied. Ang mga prayers namin, Lord God, are not in vain. For we believe that you are a faithful God and that you are moving miraculously in our country. Panginoon, you are now doing behind the scene. You are now reversing what the enemy has planted in our country. Meron ka nang ginagawa sa aming gobyerno. Ina-unveil mo na ang lahat ng mga hidden agenda ng mga kaaway. Panginoon, because you are the God who reveals the truth, Lord God. And we believe that in one faith, we stand for in the truth, Lord God, that every word that you have promised to our nation, it will come to pass and it shall prevail. And this is our stand. This is our revelatory message. This is what we declare and decree, that the power of darkness has pulled down already. It is now being dismantled. Tapos na ang galaw ng kaaway sa aming bansa. Dinideklara namin ito sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng amen. Come on, let's lift our nation once again to the Lord. Oh, and I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I
Naniniwala kami, O God, that you will answer and we will see miracles upon our nation, Philippines. This is our worship. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hi Life Giver fam, I am Josiah Safia Vibar, 8 years old, and I am here to share my life-giving story. I was raised as a Christian since birth. We always go to church where I see my lolo teaching the Word of God. But I did understand God before. Why do I need to keep on praying? Hanggang sa unti-unti ko pong naintindihan ang mundo. I started to love dancing and modeling. My daddy asked me dati if I want to dance for God, but I said no. Kasi feeling ko boring and hindi masaya. Back then, when I was 5 years old, lagi akong may sakit. I remember we always go to the hospital because I am sick. Last July 2024, I understood who God is nung na-dengue ako. And sobrang bumaba ang platelet ko. I saw mommy and daddy crying while praying for me. Pastor Jamie also came to pray for me, and while she is praying, I was also praying and begging God to heal me. Because I don't want to see my mommy crying again. I felt God from there. Now, I believe that I will be healed. And yes, after that, tumaas po ang platelet ko until nakalabas na ako sa hospital. Ang galing pala talaga ni Lord when you trust Him. After that, and in October 2024, na-confine ulit ako because of pneumonia. But we still pray for healing. And God is really amazing. Sabi ng doktor, yung mga bata na kasama ko ay naka-oxygen and nasa ICU. But praise God, because He did not allow that to happen to me. I went home and naging okay na din po ako sa hospital after 1 week. Ang galing po talaga ni Lord magpagaling. Kahit bata pa lang ako, tinuturoan na ako ng parents ko magbigay. Kaya, wherever I receive money, Mommy always reminds me na hindi tinitignan ni Lord kung papel or coins ang ibibigay mo, kundi kung paano ka mag-obey sa bawat pagbibigay mo. Kaya, I see to it, whether big or small amount, ibabalik ko po ang deserve ni Lord. November 2024, when I started my coin bag for High Five 2025 sa Life for Kids. And praise God, malapit ko na po mapuno. Also, last April, I attended Kids Retreat, The Great Hunt, and doon ko mas lalo na itindihan ko ang purpose ko kung kahit bata lang ako. Now, I am serving God through dancing na dati ayaw ko. Kasama ko na si Daddy sa dance ministry. Yung akala ko dating boring ay masaya pala sa puso. I found the true joy in serving. Hindi na din po ako sakitin katulad dati. Tuloy-tuloy din po ako natututo at lumalalim kay Lord sa Life for Kids. God saw me. Kita po tayo ni Lord. Now, I am academic achiever since nursery, valedictorian, and always have gotten high honors and the highest honors in school. Lahat po yan ay dahil sa grace ni Lord. Praise God. Now, my family is serving the Lord. Mommy taught me na mag-devotion and mag-read ng Bible every day. Daddy also told me to prioritize God over everything. Tumatak po sa akin na si God muna bago maglaro, mag-exam, matulog at kumain.
Every Sunday, we go to church lahat together with my siblings. Life Giver fam, God does not look at your age or at how much you can offer. He looks at a willing heart, one that obeys and gives thanks to the Almighty. He is a great provider and healer. Bata ka man o matanda, may trabaho o wala, God will make a way to fulfill His promise. Hindi niya kailangan ng malaki. Ang kailangan ni Lord yung totoo. Again, I am Jesiah Sofia Vibar, Life Giver Church. Let's give. Tatayo po tayo lahat at tayo ay magpa-party. Tayo ay sisigaw. Sabi mo, praise the Lord, hallelujah. Sige po, tayo po ay mag-room around, umikot po tayo. Ikot po kayo talaga, labas kayo doon sa upuan nyo. Tapos, sige na, hawakan ng kamay ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang mas marami, mas maganda ka mo. Sa ating mga kamay, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, pagpalain mo kami, ang iyong mga anak, as we listen to your words, your word that produces life, produces joy and happiness, contentment. Yung mga words mo na nagpo-provide, nagbibigay ng healing, miracles, signs and wonders sa aming buhay. Hindi kami masusustain sa buhay na ito without the scripture and without the word. Kami ay mga anak ng Diyos, ng salita ng Diyos. We are, Lord God, children of the Word of God. And we love the Word. Allow the Word to sink in, transform us to become the better version of Jesus in the world. Lord, soon makikita nila si Kristo sa amin. Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, hanggang sa iyong pagdating. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Bago tayo mo po, sabi mo sa katabi mo, sagot ko na merienda mo, kapatid. Galing po kami ng Doha at nakakatuwa sapagkat isang napakagandang privilege ang makita yung church po natin sa Doha. Oo, kasi mula sa 5 tao, 2 years ago, ay ito ay lumago hanggang maging 80 hanggang 90 na tao. Sinelebrate ang kanyang ika-9 na anibersaryo at napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. At ang church na to, mula sa 5 na masasarado na 2 years ago, ngayon ay 2 ng church sa Doha at nanganak pa ng church sa Maragondon. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Bumubuhay. Di ba? Ang life giver ay bumubuhay din, hindi lang ng tao, kundi ng church. Amen? Bagamat may mga taong taga-sarado ng church, ang life giver po ay taga-bukas ng mga namamatay ng simbahan. Amen? Purihin ang Panginoon Diyos. At nagkaroon kami ng privilege, ang family ko, kasama sila Pastora Michelle, no, ang aking pamilya, pati si Kuku ay na-meet itong isa sa mga renowned kilalang anak ng bayani ng Qatar na humubog din. Ang Qatar kasi noong 1930s ay isa ng wala para yung buffer zone, tambakan lang, no? Pero hindi nila akalaing napakayaman pala nitong bansa. At isa sa mga bayani nito ay na-meet namin yung anak. Ayan. Ayan ang anak niya, si Sheikh Abdullah. At ito namang isa ay si Sheikh Abracadabra, yung katabi niya, okay? So, yan po. Si Abra. At kami ay tinreat niya 2 beses sa kanyang napakagandang hotel. At sinundan pa ulit na nabitin siya siguro sa akin. First time niya na makakita ng isang Hollywood star. At sabi niya, gusto ko ulit makausap si Bishop. At yun nga, yung pangalawa naming session sa kanya, okay, ay 3 oras na. Balik-taktakan, kwentuhan at komedya. Sapagkat may plano ang Panginoon sa Doha, Qatar. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Wala picture ni Kuku, no? Ni Marco.
Di ba? Ni Marcus, wala siyang picture. Meron ako tuwan-tawa siya doon sa anak, sa apo ko po rin ng Panginoon. At of course, sa darating po na November 30 ay ang pagsasama-sama natin sa Jesus Reigns, ano? Yan ay magaganap sa Asiana Concert Ground near MOA, November 31 p.m. Lahat tayo, hukayan na nyo ulit ang mga t-shirts nyo na Jesus Reigns. At aliga, punta tayo lahat doon, i-celebrate natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Mula 1:00 yan hanggang 9:00. Naku, walang sawa yan na praise and worship, panalangin para sa bansa nating lubos na pinagpala ng Panginoon. Amen? Wala nag-amen Okay. Amen. Today, we'll talk about an important subject. I hope na gagalaw ang Panginoon sa inyo. The title of my word today is Do Business Until I Come. Until Jesus Comes. Magnegosyo, pag tinagalog ko, ganyan magnegosyo daw hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Yan business is negosyo no? Okay, puri ng Panginoon. At ang text natin ay manggagaling sa Luke 19:13. Lucas 19:13. Put this money to work until I come. Ayan. Put this money to work until I come. Bishop, nalilito ko. Di ba? Usually lagi ang nagiging habit natin ngayon, di ba? Maraming Christians na wait until Jesus comes. Pero dito hindi. Wala akong masyadong matibay na scriptural verses tungkol sa waiting lang, kundi very clear ang scripture sinasabi, work until He comes. Okay? So work until He comes. Sabihin, wait until He comes, maghintay hanggang siya ay dumating, or magtrabaho daw tayo hanggang siya ay dumating. Okay? Tandaan natin na bawat generation ngayon ay dapat mag-decide, ano ba ang gagawin ko sa aking buhay? Sa bawat opportunities na dumarating sa akin. Sa panawagan or calling na nilagay ni Lord sa aking mga kamay. Because some people trade their lives for temporal pleasures, which is rampantly happening, or some bury their talent because of fear. Some waste their years because of empty pursuits. But a faithful remnant, yung mga katulagan tinawag ng Panginoon, pursues, di ba, the kingdom business over their businesses. Yan. At ito ay nangyari, itong napakagandang talinhaga ng ating Panginoon, itong parable na to ay nangyari, nung ang Panginoon sa Kristo natin is going na to Jerusalem. Nung pumupunta siya ng Jerusalem, at siguro, yun na, pinag-uusapan na nila ngayon yung kingdom principle. Okay? So yun ang background ng Luke 19. Papasok siya sa Jerusalem, final week na of His earthly ministry, tapos excited ang crowd, expecting na something big will happen. Nag-expect na sila ng declaration ng ating Panginoon because they viewed Christ as a political Messiah. Political Messiah ang ating Panginoon. So naghihintay sila ng isang declaration kasi bakit? If you remember na dito po, prior dito sa Luke 19, ay pinagaling ng Panginoon si Bartimaeus na isang bulag. Malaki yun. Yanig ang buong ang Palestine sa kwento ni Bartimaeus. Pangalawa, if you remember din na may isang dignitary doon sa panahon, di ba, ang pangalan ay si Zacchaeus, na dinugtong ulit ni Christ kay Abraham. Malaking event ito ng dalawang importanteng tao sa kasaysayan na dinala ng ating Panginoon Kristo sa paanan ng kanyang ama. So dahil dito, naniniwala ngayon sila na mukhang after this, kasi yun nagpapakita na siya, ang sign na siya ang Messiah. And so dahil dito, naniniwala sila na ang kingdom ng Panginoon will appear immediately as Jesus proclaimed the starts of His kingdom. So target siguro ng Panginoon thinking na i-overthrow niya ang Rome para maging isang political king. At dito na ipinasok ni Christ yung kwento ng parable of the 10 minas. The parable is connected or similar with Herod Archelaus. Kasi nung sinabi to ni Christ, okay, pinag-uusapan nila ang pag-alis ni Archelaus, anak ni Herod, pumunta ito sa Rome in order makuha niya ulit yung confirmation ng kanyang pagiging hari sa Palestine.
So, ang ginawa niya, iniwan niya yung kanyang mga servants at binigyan ng task sa mga present ng panahon na yon na business nitong si Archelaus. Sa lahat ng mga business affairs niya, iniwan niya ito sa kanyang mga alipin. At maraming tao ng panahon na yon, si Archelaus, na kinamumuhian ng mga tao. So alam ng audience ang story ni Christ sa pagsasabi niya ngayon ng parable. At mukhang intindido nila ang kwento. At nag-take advantage ang ating Panginoon na ikinuwento na nga niya itong parable na ito. Now remember na ang parable ni Christ ay reflection ng system, principle o programa ng kaharian ng Diyos. Kaya pag tinignan natin yung components ng Luke 19, di ba, yung nobleman doon ay ang ating Panginoong Jesucristo, okay, na magiging hari na ayaw ng tao, di ba, pumunta siya sa malayong bansa, ang tinutukoy dito ay langit, tapos tatanggap siya ng pagputong bilang hari, okay, ay ang pamumuno ng ating Panginoon bilang hari ng kaharian niya. At meron siyang mga servants na binigyan niya ng minas, okay, na pinagkatiwalaan niya ng resources, ng oras, di ba, ng resources, oras, pera, at mga gifts. At ang instruction sa kabuuan ng kwento ng parable na ito, the instruction was to do business until I come. Sa ibang version, ang sinasabi, occupy till I come. But other translation says that do business until I come. So di ko na-argumento ito, talagang do business siya. Okay? And so this is the only command. At ang nakakatuwa, because ito po speaks of our life assignment. So you and I were not saved just to be idle. We are saved, or we were saved, or we were saved to serve. We were given gifts to be used. And we were commissioned to occupy the ground until He returns. Ayun. Pagbabalik ko, gusto ko makakuha na ng resulta sa bawat ngina o minus na ibinigay ko sa inyo. Ngayon, kailangan natin bigyan ng identity o bigyan ng spot ang importanteng terminology dito sa kwento nito. Katulad nito, number one, sabi nung merchant na naging hari o ng isang businessman na naging hari, sabi niya, put this money to work. The Greek word is pragmatusate. From pragmatutai mae, ibig sabihin to trade, to operate, to engage in business, and to engage in business actively. Itong root word nito, saan natin nakuha yung salitang pragmatic, nang ibig sabihin ay to be practical, okay, and be productive. Pragmatic itong tao na yan okay? So yun, yung word na yan. So sinasabi ng Panginoon, when you say, put this money to work, sabi niya, magtrabaho ka, palaguin mo tong pera na ito. So Jesus is saying that be productive with what I gave you. So hindi niya sinabing, hintayin mo ako pagdating ko. Hindi. Sabi niya ganoon, maging productive yung kamay mo, okay, na ibinigay kong kayamanan sa kamay mo. Pagtrabahuhan mo yan. Yan. So ibig sabihin nito, dapat ang Christian, tayo daw lahat, ay dapat ma-engage sa work, sa build, sa multiply, basta do something that matters. Importante yun. Ayaw ni Lord ng ghost projects. Kasi walang trabaho yung ghost projects Tama po ba? Babalikan yun, titignan kung ano ang proyekto. Kung ghost project. So maraming Kristiyano na involved at engaged sa ghost projects. Sabihin ng ghost project, wala silang ginagawa. Nagsasayang sila ng oras. Pangalawa, another word is the word trustworthy in very small matter. Yan. Pangalawa na ako. Yan. Very good. Ang Greek is pistos. Similar sa salitang pistis kung saan natin nakuha yung salitang faith. But ang meaning nitong pistos na ito, to be faithful o to be dependable. Tapos to be consistent. Maging tapat, maging katiwa-tiwala, dapat tuloy-tuloy na gumagawa. Yan. So ibig sabihin, God promotes faithfulness. It is not just about being gifted. It is not about being skilled. No, sabi niya ganoon. Sabi niya, maging tapat ka dun sa binigay sa'yo kasi babalikan yon. Mamaya papaliwanag ko yun. Okay?
Kasi nga, sa kaharian ng Diyos, faithfulness ang, pag tinanong mo, Lord, Bishop, ano ang currency ng Amerika? Ano ang currency ng Filipino? Anong currency ng Japan? Ang tanong natin, ano ang currency ng kaharian ng Diyos? Ang currency ng kaharian ng Diyos is faithfulness. Umiikot ang kaharian ng Diyos sa katapatan ng mga nagtatrabaho sa loob ng kaharian niya. Number 3 is the word, you wicked servant. Marinig mo rito, napakasama mong alipin. The Greek is ponere, which means lazy, evil in effect, or harmful. So itong tao na ito ay evil not because of wrongdoing, but actually naging evil siya because he was doing nothing. So hindi siya masama dahil may ginagawa siyang masama. Pero kaya siya masama kasi wala siyang ginagawa. Walang nangyayari, walang movement sa buhay niya. Walang development. Walang increase, walang multiplication. Kaya siya tinawag na wicked. Kaya ibig sabihin, in the kingdom of God, sa kaharian ng Panginoon, to waste an opportunity is wickedness. Ang magsayang ng oportunidad, ang magsayang ng panahon sa paggawa ng wala, ay isang malaking kasamaan. Okay? So yun yun. So ngayon, pag-usapan natin, I hope na mabilis lang, 6 na puntos ang titignan natin mabuti doon sa kwento. So I hope na pagbalik nyo mamayang gabi para subaybayan yung muli, yung kwento ng Luke 19 about dito sa parable of the minas. I hope na makatulong tong word na ito in order mag-grasp nyo mabuti kung ano ang ibig sabihin. So can we go now to point number 1? Una, the king has entrusted every servant with something. Pinagkakatiwalaan ng hari ang bawat alipin lagi ng mahalagang bagay. Okay? Luke 19:13. Can we go to Luke 19:13? Ayan. Sabi niya, and he gave them 10 minas. Actually, to 10 servants. Sa kwento na ito, hindi siya pareho ng kwento ng parable of the talent. Kasi yung parable of the talent, binigyan ay 3 tao. Pero ito hindi. Binigyan ay 10 alipin. 10. Dinivide ng 10 ang mina sa 10 alipin. Lumalabas, tigi-tigisa. Parable of the talent, hindi. May isa, may 5, yung isa, may 2, may isa, may isa. Okay? So yun yan. So ang tanong natin, ano ang equivalent ng mina o mina sa panahon natin? Ang equivalent niya ay 3 buwang sweldo ng isang tao. So ang tanong ko, magkano ang sweldo? Basta, hindi ko alam kung magkano ang sweldo. Basta 3 buwang sweldo nung panahon na yon. At ang mga sweldo na ito na 3 buwan na nire-represent ng 10 minas, okay, ay nagre-represent o nagsisimbolo ng bawat opportunities na nakikita dumadaan sa atin, na binibigay hindi ng kapaligiran, kundi bigay ng taas. Binibigyan ka ng oportunidad, ng gifts, ng time, ng resources, ng influence, ng calling. Okay? So, ibig sabihin, your mina is your mandate. Bagay that must be multiplied. Hindi pwedeng intact lang siya, na walang galaw. Hindi, ayaw ni Lord nun. Kasi hindi natin pwedeng ipantay ang Diyos sa ugaling Filipino o ugali ng tatay at nanay nyo. Dapat natin maintindihan na ang Diyos natin ay Diyos ng resulta. God is the God of result. He wants result. Asan ang resibo? Asan ang pruweba? Ayan. So a total of 10 of his servants were given mina. Each servant received 1 mina. So 1 mina for each. Kaya lang, ang nakakagulat, lumalabas sa 10 tao ang involved dito. Pero how come highlighted ay 3? Isa-isahin natin yung 3. Unang-una, yung highlighted were 3 servants. At itong 3 servants na ito represents 3 ways people respond to God's calling and trust. Paano mag-respond ang 3 klaseng tao sa panawagan ng Diyos? Una, yung servant number 1, magaling. Ang tawag dito ay exceptional faithful servant. Kasi binigyan lang siya ng isa Pero ginawa niyang 10. Lumalabas na 1,000 ang increase nung isa. Isa naging 10. Lumalabas na itong mga Christians na ito o mananampalataya o servant ng hari ay nagre-represent ng mga believers na kayang i-maximize yung opportunity, turning 1 to become 10.
exceptional. Faithful sila, pero mataas. Ibang klase. Okay? So, hindi yung amount, kaya siya nagdoble. Kundi may isang amount, pero ginawang 1,000%. 1,000 ang resulta. Okay? So, yun yun. So, exceptional faithful. Yung pangalawa, may resulta, pero hindi pareho nung isa. Si servant 2 naman ay modest, but genuine faithful din na servant. Bakit? Kasi binigyan din siya ng isa. Kaya lang si isa niya, ginawa niyang 5. So ito naman, nagre-represent ng mga believer na nag-a-achieve, hindi pareho nung una. Nag-a-achieve, basta may resulta yung isa niya. Hindi niya dinoble, pero kaya niyang gawing 500. The same result as others, but pareho silang faithful. Pero siguro may kakaibang skill lang ito, lower dun sa una. Pero maganda na ang resulta niya. Kaya lang, pumokus yung kwento nitong tinatawag nating parable doon sa pangatlo, si servant number 3. Si servant number 3 in-identified na unfaithful and fearful. Sabay-sabay nga, unfaithful, fearful. Unfaithful na siya, tapos may takot siya. Pwede mo sabihin unfaithful siya kasi mahiyain siya. Pwede mo sabihin na unfaithful siya kasi hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Hindi siya binigyan ng time. Hindi ganun yun. Ang ginawa ni servant number 3, tinago niya yung mina. And so nung tinago niya, nag-produce ng wala. It produces nothing. So makatid, yung pangatlong servant represents believers who make excuses. Puro excuse ang ginawa niya. Nag-waste siya ng opportunity para i-double o i-triple o i-quadruple o anuman. At nag-fail siya mag-serve sa kanyang Panginoon. So itong tatlong ito, kino-cover nito yung pinaka-full view ng performances o spectrum ng buong Kristyanismo. Ano ang human response ng tao kapag binigyan? Yung isa excellent, yung isa faithful, pero yung isa nakakalungkot kasi unfaithful siya. Mamaya didiin natin mabuti yon. Okay? So siguro ang tanong nyo, Bishop, meron na ako doon sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, nasan yung 7? Yung 7 po, nagre-represent na tinatawag natin unmentioned majority. Kasi ito, kanina sinabi na natakot, nahiya, unproductive, unfaithful. Ang nakakalungkot din yung 7. Kasi yun, wala ring galawan yun. Majority yun ng marami. Hindi na sila na-mention kasi wag na natin pag-usapan kasi wala rin tayo matututunan sa kanila. Yun ang mahirap, lalo na kung nag-i-exist lang ang isang tao na para siyang wallflower, wala siyang bango, wala siyang amoy, meron siyang gulay, pero wala siyang pakinabang. That is wallflower. Nandyan lang sila, pero para ding wala sa dyan. Nakakita na ba kayo ng mga taong nandyan, pero wala sa dyan? Tama ba? Yung bang nagtatawanan na tayo, 3 weeks pa bago siya tumawa, sa kanya naintindihan ulit. Sabi niya, nakakatawa pala yung pinag-usapan natin ng isang araw. Ba't di mo naintindihan? Wala nga ako ron ngayon ko lang naintindihan So may ganon, natin maiiwasan yan. Okay? Sa mga saka na to, malalim masyado yung talinhaga. So what is now your mina? What is my mina, Bishop Manny? My mina is your mandate. What is your mandate? Your family is your mandate. Your job is your mandate. Your ministry is your mandate. Your skill is your mandate. The relationship na pinaligiran ka is your mandate. Yung influence na binigay sa iyo ng Panginoon is your mandate. Yung money na binigay sa atin is your mandate. At yung spiritual gifts na binigay sa atin is our mandate. Sa mga kapatid, ang laki-laki ng covering nito, mandate nito na binigay sa atin. Napapaloob dun sa isang mina na ibinigay sa inyo ng Diyos. So God has given you something to multiply. Hindi yung, basta okay na to, balik ko na lang. Di ba? Usually, Pilipino, ayoko na kasi baka maisugal ko, maitalo ko, o baka mamali ako, baka konti ng resulta, hindi, babalik ko na lang. Sa Pilipino, napakabait na act na maibalik. Dito po, hindi. Mukhang hindi siya patatawarin dahil naibalik lang niya.
Sa mga kapatid, haharapin natin ang isang bagay na hindi natin maiiwasan, na haharapin natin ay hindi nanay at tatay natin o kaibigan o hukom na galing sa Pilipinas. Isang araw harapin natin ang Diyos o Hari na ipagtutuos mo. What is tuos? Ililiquidate mo. At tatanungin ka niya at dapat hindi tama ang sagot mo. Dapat tama ang ginawa mo. Kasi yung sagot mo, hindi tama sa aktual na ginawa mo. Yung galing sumagot, ayos siya. Hindi ito tungkol sa pagsagot. Tungkol ito sa performance. Are you okay? Are you okay? Very good. Number 2, the king expects productivity, not passivity. Inaasahan ang hari, yung produktibidad, hindi pagkatamad. Passivity, pagkatamad eh. Verse 13. Can we go to verse 13? Okay? Sabi niya, do business. Do business until I come. Sabi niya, Manny, magnegosyo ka. Ito, binigay ko sa iyo, i-roll mo, palaguin mo, magnegosyo ka. Nakuha na natin yung totoong kwento. Can we go to Luke 19:12-14? Sabi, he said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king. Sa mga kapatid, noble birth, merchant ito, pinatawag para i-appoint na bilang hari. Ayon sa kwento. Similar with what happened with Archelaus. 13, so he called 10 of his servants, gave them 10 minas. Sabi niya, put the money to work. He said, until I come back. But the subjects hated him, sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. Ayaw namin ang tao na ito na maging hari. Tuloy tayo sa 15. So he made king. So nung pumunta siya doon sa lugar na yun, ginawa na siyang hari. However, nung bumalik na siya sa kanyang tahanan, then he sent for the servants to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. The first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Si excellent, di ba? King kanina. Pero kung-usapan si exceptional faithful. Sabi niya, well done, 17, my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in a very small matter. Isa lang naman yun eh. Naging 10 eh. Sabi niya, small matter. Sabi niya, the reward is this. You take charge over 10 cities. Sa mga hindi nila akalain na yung palang equivalent ng 10 minas, may dagdag na reward. Sapagkat ang reward sa kanya is to rule over 10 cities. Ibig sabihin, magiging hindi ito mayor lang. Ito ay magiging parang governor. Tama ba? Yun ang equivalent eh. 10 ang ano mo, di governor ka. Tama ba? Sa mga kapatid, hindi lang ito pagpuproduce ng talento, pera, kayamanan, kundi yung kwento pala nito, since bumalik na siya, nung pumunta siya, merchant siya eh. Di ba? With noble birth eh. Pagbalik niya, hari na siya. Siyempre, maghahanap ngayon siya ng kasama niyang mag-rule over dun sa bansa na ibinigay sa kanya. So, binigay siya ng 10. Okay? Balikan natin ulit. Then another servant, the second came, said, Sir, your mina po has earned 5 more. Yung isa niyo po, yung sa akin, bigyan niyo ako isa. Sabi niya, 5 na po. His master answered, you take charge of 5 cities. Sige, bigyan kita ng 5 na syudad. Wow, ganda. 20, then another servant came, said, Sir, here is your mina. Yung isa, 10 more. Yung isa, 5 more. Diba? Ito na yung isa. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put it in and reap what you did not sow. Sabi niya, ito na po, binalot ko po sa tela. Binabalik ko na po sa iyo. Kasi natatakot po ako sa inyo. Bakit? Malupit po kayo eh. Sabi niya, kinukuha niyo po yung hindi niyo tinanim. At inaani niyo, hindi niyo kailanman pinagpaguran. Wala tayong mag-concentrate dito. Mamaya, babalikan naman natin ito. So, ano pinapakita rito? Lumalabas that kung isa-summarize mo yung 3 usapin at usapan ng hari sa 3 niyang tao,
lumalabas that we can synthesize that Christianity is not just a waiting room. Lumalabas that Christianity is a workshop. So pag kinausap ka ng Panginoon, naging Christian ka, naging anak ka ng Diyos, ang panag-uusapan natin ngayon, anak, paano ka ngayon makakapag-contribute well sa kaharian ko? Hindi pa paano ka mag-worship well. Hindi ko pa paano ka pupunta sa akin at para magpakita at mag-banquet tayo. No, yung sinasabi niya, so Christianity is not just a waiting room. Waiting for the coming of the hari. No, sabi niya ganun. It's a workshop where everyone will be taught of how to work. Christianity is about work. It is about pagod. It is about pawis. It is about dugo. Dugo na pawis ng paglalahad, paglalantad, at pagbibigay at pagkakaloob sa ating Panginoon. Para magligtas ng tao, hindi ho, para maglingkod sa hari. No, remember na iba ang hari. Iba kausap ang hari. Iba kausap ang presidente. Iba po ang hari. Kasi sa hari kasi, subject niya ang lahat. Ibig sabihin, kung subject niya ang lahat, sagot niya ang lahat. Sa Qatar, sagot po ng hari ang lahat. Nung pumunta pa po kami doon, 2 years ago, baksak po ang ekonomiya nila kasi nag-host sila ng FIFA at dahil dito, nagtayo sila ng infrastructure at magagandang mga buildings para lang malaman na hindi pala kakagat ng FIFA, di ba? Magpapakilala sana ang Qatar sa buong mundo na eto na kami. You know, pinanganak kami noong 1930s, pero ito sa ilang period of time ay na-develop na namin ito. Siguro we can say na konting parang may konting yabang. Pero mo lahat ng ginawa po nila, lahat po yun, lahat. Naging white elephant. What is a white elephant? Basta any building na after mong gawin ay picture taking na lang. Ang tawag doon, monumento. Ganun na nangyari. Because of the, sumadsad ngayon yung bansa. Alam mo ginawa ng hari? Nag-sacrifice yung hari para ilabas niya lahat ng kayamanan. Dahil baksak ang ekonomiya niya. Mga tao naglalabasan na wala ng kulay ang Qatar. Wala ng buhay ang nagaganap sa Qatar. So ang ginawa niya, naglabas siya ng sarili niyang pera. At nag-sacrifice siya in order tulungan muli ang bansa niyang makabangon. Bakit? Kasi naniniwala ang hari na pag-aari niya lahat ng bagay dun sa kaharian niya. That is how the kingdom of God operates. It is operated by a king. Hindi katulad ng presidente, hindi ko nga alam, di bahala na kayo. O meron ditong anong gagawin mo sa lahat? Anong gagawin mo sa lahat ng mga drug addict dito? Bahala kayo dyan. Hindi ko ganun ang hari. Sagot ng hari, ang ekonomiya ng bansa, sagot ng hari, ang negosyo ng bansa, sagot ng hari, ang infrastructure ng bansa. Pag bumaksak ang bansa, baksak ang hari. Pag umunlad ang bansa, umuunlad ang hari. So ito po, ang Bible po ay hindi po demokratikong pag-iisip. Ang Biblia po ay paghahari. It's a monarchical ang system ng Biblia. So you cannot easily understand the Bible using Filipino thought kasi hindi mo siya maiintindihan. Are you still with me? So yun na yun. So Christianity is not just a waiting room. Hinihintay mo yung hari kasi pag-aari ka ng hari. At ang binibigay niya sa'yo ay hindi mo pag-aari, pag-aari niya. At ang sabi niya, magtrabaho ka yan. Paunlarin mo yan. Okay? So God does not reward the following. Number one, God does not reward idleness. God does not reward excuses. God does not reward fear, passivity, burying your gifts. Ito ang listahan ng mga bagay na hindi nire-rewardan ni Lord. Christian ka, idle ka, Christian ka, ang dami mong excuses, Christian ka, ang dami mong fear, ang dami mong passivity, ang dami mong burying your gifts. Sabi niya, walang reward sa mga ganyan. At ano nire-reward ni Lord? God rewards initiative. Come on. God rewards initiative. Okay? God rewards effort. God rewards faith, production, faithfulness. Hindi, Bishop, God rewards faith. Faith lang. Sorry po. Sa salvation, faith lang. Siguro sa'yo, faith lang. Pero sa kingdom ni Lord, may initiative, may effort, may risk, may production, may faithfulness. Because God does not produce tamad. Nandiyan ba kayo? Anumang bansa na bumabaksak ay bansa punong-puno ng tamad. Kaya may bansa na mataas, makapangyarihan, mayaman, kasi yung bansa ay punong-puno na masipag.
So bakit bagsak ang bansa natin? Alam niyo na po ang sagot. Bakit? Marami pong tamad. Can I hear an amen? So the parable teaches that worst things na pwedeng mangyari is when you do nothing in the kingdom of God. Kaya babaksak, pinaka-worst na bagay na nagaganap sa buhay na ito ay kapag wala kang ginagawa. Kapag sinabi mo, hindi ko kasi alam ang gagawin ko eh. Hindi yan. Ang tawag yan, excuse. And that is an alibi. And an alibi is a lie. Sabi mo nga, an alibi is a lie. Lakasan natin, an alibi is a lie. Diyos ko day. Sabi mo, Diyos ko day. Yes, yun. Number 3. Are you okay? So ano expectation ng hari? Production. Ano expectation ng hari? Multiplication. Number 3. Fear is the enemy of fruitfulness. Takot ang kaaway ng kabungahan. 21, ano nangyari? Sumagot yung pangatlo. Sabi niya, natakot po ako. I was afraid. Etong concentratin natin. Kasi yung tao, sinabi ng Biblia, bakit siya hindi nakapag-produce? Because his fear paralyzes him. Yung fear niya stops his calling to be fruitful. Yung fear ng mama buries his gift. Kasi yung ginawa niya, nilagay niya sa supot o sa tela, tapos tinago niya. His fear buries the gift. His fear silences the testimony to produce. Wala siyang kwento. Alam mo, pinaka-nakakalungkot, wala kang kwento. Kamusta na? Ganun pa rin. Brad, 30 taon na tayong hindi nagkita. Ganun pa rin eh. Siguro dinisign ako ng Diyos na galinto lang. Fear kills the assignment given. May assignment. Hindi, takot ako eh. Ibig sabihin, the unproductive servant was not wicked because he did evil. He lied, o pwedeng he committed immorality, or he killed someone. But no, he became, wicked because, he did nothing. He did nothing. Hello? Wala siyang ginawa. Ang tawag dito, anti-Christ. Kasi antay lang siya ng antay kay Christ. No, darating ka na. Hinihintay kita. Ang dami anti-Christ. Ang daming Kristiyano, anti-Christ. Wala silang ginawa kundi antay ng boyfriend, antay ng girlfriend, antay ng pera, antay ng libre, antay. Galaw-galaw din, kilos. Sabi mo kilos din. Kilos ng konti. Di ba? Pray ako, nagpe-pray ako. Maganda ang prayer, pero kilos din. Di ba? Kembot din. Bakit wala akong trabaho? Galaw-galaw din. Galaw-galaw ng hindi pumanaw. Amen? Sabi mga galaw-galaw ng hindi pumanaw. Amen? Hinga-hinga rin. Okay? Baka masinghut kita eh. Maganda na yung singhutin mo ako, pero at least huminga ka. So many Christians today bury their calling under what? Under the fear of what? The fear of what? Failure? Come on, PowerPoint please. The fear of failure. The fear of what? The fear of rejection. Baka i-reject ako eh. Fear of responsibility. Baka hindi ko kaya eh. The fear of change. Baka magbago, hindi ako sanay eh. So fear, ang pagkatakot, creates spiritual stagnation. Siyempre, flat yan. Walang plato yan eh. Yung takot eh. Walang nangyari. Plato. Stagnation, di ba? Fear produces di ba? But faith produces spiritual multiplication. So magdi-decide ang Kristiyano whether gagalaw siya ng may pananampalataya pero magiging masipag. Hindi naman tayo binigyan ng pananampalataya para maging tapat. Binigyan tayo ng pananampalataya para maging masipag. So the man was lazy. So ibig sabihin, pag tinignan natin mabuti, tamad yung mama. And what is the evil of laziness? Gano'n ka-evil ang laziness? Una, laziness is evil because it refuses the king's command.
ang katamaran ay masama kasi tinanggihan niya yung hari. Bakit niya tinanggihan ang hari? Tinanggihan niya yung utos eh. Sabi ng verse 13, put this money to work until I come. That was the instruction. So anong ginawa niya? Hindi, ayoko, tinago ko. The command is clear. Work, i-trade mo, ikalakal mo, i-engage mo, i-multiply mo. So, ibig sabihin, yung servant consciously disobeyed the king. Lumalabas that laziness is not weakness. Laziness is disobedience. Nandiyan ba kayo? Kaya dapat, bilang Kristiyano, taon-taon may nangyayari sa'yo. Yung iba, may nangyayari taon-taon. Dapat may nangyayari. Maraming Kristiyano na hindi naiinggit. Masama ba yun? Hindi ko alam. Pero wag na natin gamitin yung salitang inggit, baka magkagulo tayo. Maraming Kristiyano na hindi na-i-inspire sa development ng isang tao. Kaya kung kayo ay may colleagues, pare-pareho kayong graduate ng college, after 10 years, iba-iba resulta nyo. Kasi may maabilidad at may masipag. At may mga tao, ano nangyari? Kaya karamihan ng mga colleagues natin, yung mga may potential umunlad, magugulat ka, hindi umunlad. At yung walang kapote, potential minsan, ang siyang umuunlad. Amen? Tinan mo yung katabi mo, umuunlad ba? Ha? Hello? So laziness is evil because it refuses the king's command. Number 2, laziness is evil because it paralyzes the God-given potential. Yung katamaran ay masama kasi pinapatay nito ang potential na binigay ng Diyos sa iyo. Kasi nga, He simply did nothing eh. So in the kingdom of God, lumalabas sa kaharian ng Diyos, doing nothing is a sin. Sa bahay, kapag walang ginagawa, hayaan na natin. Bunso naman yan. Ay, hindi ho pwede yun sa kaharian ng Diyos. Hello? Yung mga may kaya, tulungan yung kapatid. Yun ang Filipino setup. Sa kaharian, hindi ho. Yung walang galaw, nagkakasala. Amen? Ang sabi ni Pablo, hindi pwedeng pakainin ang tamad. Huwag pakainin ang tamad. Ang nakakalungkot, kung sino pa yung tamad, yun ang malakas kumain. Kasi bakit? Yung nga ang trabaho niya kumain eh. Kaya ang lakas niya magtrabaho. Ang trabaho niya kumain. Hello? Sabi niya, I was afraid. So laziness always comes. Tama ba? At ako na, nasa na ako? Yun ha. So because doing nothing is a sin. Kasi nga, because it wastes the life God invested in you. Bakit nagtanim si Lord ng buhay sa iyo na dapat i-invest mo. So ibig sabihin, laziness buries destiny. Laziness is a refusal to grow. And laziness is killing your fruitfulness in the kingdom. Walang room sa kaharian ng Diyos ang tamad. Kasi ang tamad ay hindi mapapabilang kailanman sa kaharian ng Diyos. Masakit sila sa mata. Kaya kung 40 years old ka pa, wala ka pa rin trabaho, 50 years old ka pa rin, wala ka pa rin trabaho, yun po ay bunga ng katamaran. Kaya nga sabi nga ni Balagtas, 'di ba? Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Wala siyang dignidad eh. Kaya sabi niya, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Mali yung judgment niya eh. Nagtuloy si Balagtas, masaklap na bunga ng maling paglingap. Mali yung pagpapalaki. At ang huling sinisi ni Balagtas, tamad na magulang sa irog niyang anak. Sino sinisihin? Yung magulang. Kasi nung pinanganak yung bata, ang cute, huwag pagtrabahuhin.
2 years old, ang cute. 40 years old na, hindi na siya cute. Isa na siyang acute. May kausap ba ako rito? So laziness is evil. Number 3, it is because it hides behind excuses. Ang katamaran ay masama kasi nagtatago siya lagi sa palusot. What was the palusot? Natakot po ako eh. Bakit yung una hindi natakot? Pangalawa, yung pangalawang tao hindi naman natakot. So siya ngayon natakot. Bakit? Ano nakakatakot? Laziness always come with what? Unang-una. Di ba? Unang-una yung katamaran lagi, ang lilitaw, excuses. Ano ang mga excuses ng tao? Hindi kasi nila ako binigyan ng oportunidad eh. Kasi masyado namang gabi yung trabaho eh. Kasi naman ang layo. Alam naman nila matraffic. Magkano rin ang pamasahe? Kasi hindi naman kasi ako na-train. Kasi hindi naman yan yung course ko. Ang dami niyang alibay. At hindi siya mawawalan ng excuses. Excuse me po. Masakit siya sa banks. Pangalawa, hindi siya nawawala ng blame. Lagi silang may sinisisi. Dito may pumupunta dito, may edad na. Walang siyang ginawa kundi sisihin ang tatay niya. Ilang taon na siya? 67 years old. Lagi ang tatay niya. At ang sagot niya, alam mo, Bishop, nakuha ko na yung mana ko, binigyan pala ako ng tatay ko ng 40 million. Guess, naubos niya yung 40 million, hanggang ngayon, sinisisi pa rin niya yung tatay niya. Sabi ko nga, yung tatay ko nga 40 pesos, hindi nga ako nabigyan eh. Ang nabigay lang sa akin ng tatay ko, looks lang. Parang nagsisinungaling ako. Daming blame, daming sinisisi. Kasi si nanay ko kasi hindi pantay yung pagtingin sa amin eh. Daming sisi. Pangatlo, ang daming justification. So ginawa nitong bata nito, he blamed the master instead of facing himself. Laziness, kasi yung laziness never accept responsibility. It always uses the fear of pretension. The fear of what? The fear, uses fear as a mask para hindi niya harapin ang katotohanan. Alam mo, sagot sa Biblia, hindi siya tinanggap ni Jesus. Unacceptable yan. Bishop, pagdating ko sa langit, matatanggap naman ako ng Panginoon eh. Bishop, sa pagdating ko sa langit, mauunawaan naman ako ng Panginoon. Bishop, pagdating ko naman sa langit, uusga naman ako, fair naman si Lord maghusga eh. Hindi ko yun nakita ko dito. Nung binigyan ka ni Lord, nung naging Christian ka, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging ay puhunan upang lumago ka. Kung hindi ka lumalago, babalikan ka ni Lord sa isang matinding pagsusulit. Amen po ba? Walang excuse ang unproductiveness and unfruitfulness sa kaharian ng Panginoon. 3 tao sabihin mo, you need to be fruitful. Sabihin mo, you need to be fruitful. You need to be productive. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me? Taas nga kamay ng buhay pa. Taas ang kamay ng tinatamaan. Sabi mo nga sa katabi mo, buti nga sa atin. Number 3 na ba tayo? 4 na. Number 4, laziness is evil because it misrepresent God. Ang katamaran ay masama kasi nagbibigay siya ng maling larawan tungkol sa Diyos eh. 21, sabi niya, you are a hard man. Sabi niya doon sa kanyang boss, prank kanya sinabi. Sabi niya, mahirap ka kasama. Sabi niya, malupit ka. So, laziness always comes. Laziness is dangerous. The lazy servant blamed God for his inactivity. Kaya kung inactive, kasi hirap mo kasama. Mabigat ka kasama. So, nilarawan niya ang kanyang boss na hari na bilang isang harsh at hard. Harsh and hard. Inaccuse niya yung kanyang boss na hindi siya katiwa-tiwala kasi mandadaya ka sa amin. So meaning, laziness will produce wrong doctrine. What is wrong doctrine? A wrong belief about God, a wrong notion about the kabuuan of God in our life.
kapag masama ang loob mo sa Diyos dahil sa mali mong intindi, sasabihin mo talaga, hindi, ayoko na. Ayoko na yan. Masakay kayo na lang, ayoko na yan. Tatamaan yung productivity mo. Kaya ka masipag kasi inspire ka sa Diyos. Because you believe that God is the God of reward. Tama po ba? Ang Panginoon ay nagbibigay ng regalo. At nagbibigay ng panalo sa mga taong nagsisipag. Sagot ng Panginoon, hindi. Laziness leads to wrong ideology. So when we create a false image of God to justify our spiritual inactivity, then you will be in a very wrong position. Kasi hindi maaawa sa'yo yan. Ganon. At yun ang nangyari. Kaya kung sasabihin mo, hindi maaway ng Diyos, hindi yun nakita ko rito. Hindi lagi maaway ng Diyos. Yung nga problema mo, hindi ko nga nakita rito yan eh. Kasi kung nag-a-appear lagi ang awa ng Diyos, yes, hindi ko sinasabing walang awa ang Diyos, lagi nag-a-appear ang awa ng Diyos, lagi sa kwento ng Biblia. Oo. Pero may problema tayo, wala dun dito. Mukhang wala siyang awa sa mga tao na wala ring awa mag-produce sa kaharian ng Diyos ng mga bagay na hindi niya pag-aari, kundi pag-aari ng tao o ng Diyos na nagbigay ng tiwala sa Kanya. Kaya kung makikinig kayo sa ibang pastor na hindi maaway ng Lord, love siya, ganun, love lang siya, wala siyang judgment, sorry po, mali po yung pastor na yun. Meron siyang tinatawag na caricature na Diyos ayon, na hinubog niya, na pinipreach niya ayon sa type niyang Diyos. Mukhang meron siyang iniiwasan lang. Hello? Number 5. Laziness is evil because it produces no fruit. Ang katamaran ay masama kasi hindi naman ito nagbubunga eh. 22. Sabi niya, I will judge you by your own words. Sinabi mo yan, huhusgahan kita. Hindi niya sinabing, well, it is my constitutional right to remain silent. Anong remain silent? Hinuhusgahan kita sa sinabi mo. So a fruitless believer will be judged by God. Kasi nga, Jesus expects result, expect growth, multiplication. Kaya ang katamaran, pahihintuin ka sa paglago. At ang takot ay ipaparalyze ka upang hindi gumalaw sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kaya tayo naging Christian upang maging masipag sa kaharian ng Diyos. At kung hindi ka masipag, wala ka sa loob ng kaharian ng Diyos. Trabaho ng hari, bigyan ka ng opportunity na maraming trabaho na anong gusto mo dyan? Kasi gusto niya umangat ang buhay mo sa kaharian niya. Sapagkat ang tunay na mabuting hari, ayaw niya na may mahirap sa kaharian niya. Today, alam mo, sa sobrang ganda ng Qatar, lahat ng Qatari, ilan lang naman? Konti lang, baka less than 10,000. Lahat yun namumunini sa revenue galing sa hari. Sila ang amo doon. Hindi ko sila nagtatrabaho. Kasi sa ganda na. At ang trabaho lang nila, i-oversee ang lahat ng pinagkatiwala sa kanila ng hari. Alam mo, saan mo sila makikita? Tuwing gabi, nagkakape. Hanggang madaling araw. Kasi nakapagtrabaho ang hari, nagtrabaho sila. Ngayon, lahat ng mga tao doon, whether Amerikano, black, o sino man, white, yellow, brown, ang lahat ay trabahador lang po nila. Sapagkat una sila nagsipag, ngayon sila ngayon ay namumuno at namumunini sa kaharian ng hari. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung gusto mo maganda ang buhay, sipag pa more. Gusto mo ng disaster, tamad pa more. Sa Pilipinas, iba. Sa Pilipinas, iba. May isang tao pupunta ng Qatar at pakakainin niya 7 at 8 bibig. Aangat ang buhay ng tao na yun? Hindi. Kikita siya ng 30,000, pakakainin niya 7, 8 bibig. At ang nakakagulat, 7, 8 bibig, 27 years old pa lang, retired na rito. Retired na. So tatanungin kita, gaganda ang buhay niya? Hindi. Maghihirap siya. At ang mangyayari sa kanya, ma-oppress, madidepress siya ron, hanggang sa eventually, pagbalik dito, nasa kahuna. Bakit? Sa sobrang pagod.
Kasi may mga kapatid siya rito, may mga tiyahin siya rito, may kapatid pa yung tiyahin niya na pinapakain niya. Kaya mag-iipon siya roon ng 200,000. Pag uwi niya rito yung 200,000, isang buwan lang uubusin ng buong pamilya. Guess what mangyayari? Samaan pa na loob kasi meron daw hindi nabigyan. Gaganda buhay natin? Hindi. Kasi ako ang provider ng pamilya namin. Provider o nangungonsulti ka ng pamilya mo? Kinukonsulti mo yung pamilya mo. Kaya karamihan ng mga Pilipino na nagtrabaho sa abroad, pagbalik dito, punong-puno ng disappointment. Kasi walang nangyari. Yung nanay nagtotong age, yung isa naman nagsusugal, yung isa nagsasyabu, yung isa naman, pagbalik mo, wala. Asan yung bahay na pinatayo? Ayun, ang pinatayong bahay ng kalapati. Sama na loob? Sama na loob, patay. Kasi bakit? Daming tamad. Sabi mo sa katabi mo, wala dito niyan. Wala nga ba? Hello? Meron ba akong oras? Number 6. Laziness is evil because it loses the blessing given by God. Ang katamaran ay masama. Alam mo bakit? Kasi nawawala ang pagpapalang binigay ng Diyos. 24. Ang sabi ng Panginoon, sabi nung hari, o kunin yung isang mina sa kanya, bigay dun sa meron. Yung wala, kinuwanan pa, tapos yung meron, dinagdagan pa. That's the principle of the kingdom of God. What is the principle? What you don't use, you lose. So laziness causes the loss of calling, the loss of opportunities. Katamaran is the loss of anointing, the loss of influence, and the loss of reward. You will be losing the blessings of the Lord. Hello? Hello? Kasi totoo lang, yung anak ng Diyos, kung alam niya ang principle ng kaharian ng Diyos, with your kaprasong sweldo, ako po, yung sweldo ko po, malaki pa nga yung sweldo ng ilan dito. Hindi ko natuturo kung sino. But what is the difference between your sweldo and my sweldo? Diba? I'll show you the difference. My sweldo is this amount. Kaya meron siyang plus. Plus miracle. Plus signs and wonders. Plus faith. Plus hope. Plus peace. Plus contentment. So, anong pagkakaiba? You have 100,000 pero kulang. Bakit? Bakit? Ako lesser dun sa sweldo mo. Pero bakit? Kasi may plus faith. Pinapasweldo ako ng church. I thank God for that. Pero pinapasweldo ako ni Lord. So ang tanong, sino ngayon ang nagpapasweldo sa inyo? So mapalad ang tao na may sweldo na siya, na clear, na meron siyang 30,000, clear na yon. Tama ba? Pero pinapasweldo pa siya ni Lord. So hindi akalain ito na ang bibigay sa kanila, syudad, to rule. Hindi na ba yun ang pinag-usapan? Ang pinag-usapan lang, binigyan sila ng commendation doon sa resulta. Pero hindi nila akalain, meron pang plus. So tatanungin kita, anong difference ng sweldo ko sa sweldo mo? Pag pinakain ka ng amo mo, pakakainin ka niya sa kaprasong oras at panahon. Dahil sweldo ng amo mo ang tinatanggap mo. Pero kung ang sweldo mo galing sa amo mo, tapos may sweldo ka galing kay Lord, tatanungin kita, gaano ka kayaman? Oh, ano ba nangyari dito? Okay. Nung tumingin ako rito, nandun na lahat sila nakatingin. Okay. Hello? Mapalad ang tao na pinapasweldo ni Lord kasi meron siyang plus. So anong palakasin mo? Anong palalakasin mo? Yung sweldo ng amo ko. Bakit? Matalino yung amo mo, hindi ka naman niya palalakihin ang sweldo mo. Pero matalino ang Diyos at generous ang Diyos kasi kaya niyang palakasin at palakihin ang sweldo mo kasi marunong ka mag-plus. Plus faith, plus hope, plus miracle, plus signs and wonders, plus faithfulness, plus sipag. Sasabihin ko, saan mo kukunin saan mo kukunin ang pagpapakain ng pamilya mo? Kunin mo sa pagpapakain ng ating Panginoong Diyos. Kasi bakit? Hindi siya employer.
Siya po ay hari. Siya ay provider. Tandaan nyo, ang Diyos natin ay hindi lang ho businessman. Siya po ay hari. Kaya magtrabaho ka sa boss mo, sipagan mo, bigyan ka ng 30,000, 60,000. Okay na yun. Pero tandaan mo, sipagan mo sa kaharian ng Diyos, iba sweldo mo. Kaya nakakalungkot yung mga tao na ang sweldo lang nila galing sa amo nila. Mapalad ang tao na sumisweldo na sa amo niya, pero sumisweldo ng malaki sa kaharian ng Diyos. Kilala niyo kung sino kayo ng mga pinapasweldo ni Lord. Taas niya ang kamay na pinapasweldo ni Lord, kahit may sweldo siya, pakitaan sa kamay. Yes. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, hindi to palakayan ng sweldo. Paramihan ng plus. Ang paghahari ng Diyos, hindi mo binibigay sa tamad, kundi binibigay sa may plus. Laziness is evil because it provokes the king. Ang katamaran ay masama kasi ginagalit nito yung hari. 22. You wicked servant. Ayun na, nagalit na. Masama kang alipin. Jesus doesn't call him weak. You are weak. Alam mo, you are weak, mahina ka, training pa. Hindi. Ang sabi sa kanya, you are wicked. He called the guy wicked. So in the kingdom of God, laziness is just a small flaw. No. It is a spiritual wickedness. Yan ang kwento ko dun sa kata. Sabi ko po, malaki pa sweldo niyo po sa akin. Pero yung miracle ang namimiss nyo at sipag sa kaharian ng Diyos. Pagtamad ka sa kaharian ng Diyos, sabi ni Lord, Nak, I have good news, tamad ka. Ang magpapasweldo lang sa iyo, yung boss mo. Yung boss mo, makunat. Hanggang doon ka lang. Pero masipag ka sa akin, pasisweldohin kita. At ang sweldo ko, huwag ka maingay. Kasi matutuwa ka sa sweldo ko na ibibigay sa iyo. Ilan dito pinapasweldo ni Lord? Tamo, ang tahimik na niya kasi pinapasweldo na siya. Ibig sabihin, laziness is not a small flaw or flaws. No, it is a spiritual wickedness. Number 4. Are you learning? How many of you are learning? Raise your hands, please. Sabihin mo sa katayo mo, sipag pa sa kaharian. Hindi puro tanggi. Taggi. Wala akong time dyan. Wala ka sweldo. Number 4, the king rewards faithful people with greater responsibility. Ginagantimpalaan ng hari ang tapat na malaking responsibilidad. Malaki ang responsibilidad, malaki ang reward. 17, well done. 10, opo. O di 10 cities. Ilan yan? 5 po. Sige, di 5 cities. Sa'yo, wala, balik. Balik, amin na. Wala kang reward. Kaya sabihin nila, bakit hindi pantay-pantay si Lord sa pagtingin sa akin? Hindi naman pantay-pantay ang pagtitiwala sa Diyos. Bakit pantay-pantay ang reward? Hindi naman pantay-pantay ang pagbibigay at pagsasakripisyo. Bakit pantay-pantay ang reward? Sorry po, hindi ho. Dapat walang tinatangi si Lord. Oo, wala siyang tinatangi. Sa kaligtasan, wala siyang tinatangi. Pero sa reward, may tinatangi po siya. Hello? So ginagamit iyan. So ang makatid, ang sinasabi niya rito, in the kingdom, faithfulness is always rewarded with more. Tapat ka, mataas ang level ng faithfulness, di ang reward more. Lesser, siyempre lang naman more. So the reward of the work, at nung sila ay, yung isa, naging 10, ang sagot niya, sige magpahinga ka na, Hindi rest ang binigay na reward. Ano mo binigay na reward? Greater work. 10, may trabaho ka, 10 syudad bibigay ko sa iyo, governor ka dyan. Ilan na syudad? 5 kang syudad bibigay ko sa iyo. Ano ang reward? Pahinga ka na, pagod ka na. Halika pa, punasan natin ang pawis mo. Hindi, trabaho ang ibinigay. Kaya ang Pilipinas, hindi uunlad. Kasi bakit? 27 years old, retired na. Wala akong reward sa tamad. Amen po ba?
Kung gusto mo ng pahinga, dapat magtrabaho ka. At ang pinakamasarap na reward sa mga taong nagtrabaho, konting pahinga after nun, trabaho ulit. So God is looking for believers who can trust Him with greater influence, with larger responsibilities, with higher assignments, and with bigger territories. Kaya if you will try to define what is Mina or Mina is all about, it is not just a piece of property. It is about rulership. Hari ang kausap mo. Ang bibigay niya sa iyo kaharian. Kaya sabi ng Panginoon, even the Father, di ba, can give you the kingdom. Kaya sa kaharian ng Diyos, kaya sa Kristyanismo, hindi o pinag-uusapan ng kaprasong kasagutan ng panalangin. Pinag-uusapan natin dito kung paano ka bibigyan ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi ang Diyos ko ay hari. At ako ay anak ng hari. Tingnan mo yung katabi mo, anak siya ng hari. Kaya minsan, naghahari-harian siya. Anak kasi siya ng hari. Number 5, are you okay? Gusto niyo ulitin natin ulit sa umpisa para maintindihan nyo? Number 5, what you don't use, you will eventually lose. Ang hindi mo ginagamit ay mawawala sa iyo sa kalaulan. Take this mina away. Verse 24, alisin ang mina, bigay sa isa. Ito po ay nag-represent ng mga unused gifts na nabubulok dahil hindi ginamit Mga unused opportunities na nag-disappear. Bakit? Hindi nagamit. Mga unused na calling na naging basahan. Hindi ginamit Tsaka unused na influence na hindi na relevant. Kasi bakit? Hindi siya naggamit. So ang langit ay very clear na nagsasabi that whatever you refuse to multiply, God will completely remove it from your hands. Kaya niya bang gawin yun? Gagawin talaga niya. Kasi ang bibigyan ni Lord talaga ay mga diligent na kamay na alam niyang nagtatrabaho. Kaya minsan sabihin natin, nakakaawa naman tong tao na to, trabaho ng trabaho. Hindi po, ang nakakaawa po ikaw. Wala kang trabaho. Kaya karamihan ng mga tao nagtrabaho noon, nagpakamatay sa trabaho nung araw, at ginglorify si Lord sa kanyang trabaho, ay nakakaramdam ulit ng reward. Bakit? Kasi panahon na para i-compensate sila ng ating Panginoon. Kala nyo natatahimik si Lord at bulag siya na pagbibigay ng reward sa mga masisibag? Hindi ho. Alam ni Lord kung paano niya i-compensate. Sabi ng 1 Corinthians 15, our labor in the Lord is not in vain. Amen? Amen? And last, final judgment, the king will require an account. Hihingi ng hari ang pagtutuos. Merong day of reckoning. 15 is sent forth the servants to find out what they had gained. Titignan ano ang nangyari. Meaning there will be a day when Jesus returned and asked, what did you do with the life that I gave you? What did you, anong ginawa mo with your children? Anong ginawa mo sa relationship niyo? Anong ginawa mo sa maliit na business mo? Anong ginawa mo sa church? Ako po, hindi po ako matahimik. Hindi ako papayag na 30, 50, 100 church ang bibigay ko kay Lord. Ang desire ko po, Lord, I will be adding, sa last 10 years ko, I will be adding additional 300 churches to you. May kilala po akong pastor na kasama ko, sinasarado nila yung binuksan ko. Kala nila, lusot sila kay Lord doon. Hindi. Pananagutan nila kay Lord yun. Ako po, hindi. Lord, balit lang po akong tao, kapraso lang po ang kalaman ko. Pero 10 taon mula ngayon, bibigyan pa kita ng additional 300 simbahan. Kaya ko, hindi ko po kaya. Pero hindi ho ako takot. Kapraso lang po yung katawan ko. Ako, pag minaliit mo ko, mula ulo ang paa, ang bilis kuha mo na agad Ganun Yung iba, sa sobrang tangkad, ang tagal Ako hindi, pag ganun mo, yun na yun. So ang tanong, ano gagawin ko sa katawan ko? Gagamitin ko ang katawan ko upang luwalatiin si Lord. Kasi hindi ako papayag na bago ako mamatay, meron pang 300 simbahan. Hindi ko kaya 1,000, probably hindi ko kaya 5,000. Ang PCEC probably ay may 5,000. Ang ibang mga denomination may 3,000. Hindi ko alam kung paano ko gagawin niya. Pero at least, Lord, bibigyan ko si Lord ng additional 300 simbahan sa abot ng aking makakaya. At kung mag-fail ako, at least sinubok ko, bigyan si Lord.
Hindi to palakihan ng katawan, hindi to pahabaan ng buhay, kundi paano mo i-maximize kung ano ang meron ka. Ito na lang ang meron ako. I hope makatulong sa Panginoon upang magtayo ako ng simbahan. Wala nga. Andiyan ba kayo? Hello? So what do you do with your life that I gave you? How do you use your time, money? What did you do with the gospel? Did you preach it well? Did you make disciples? Did you produce missionaries? Gumawa ka ba ng mga entrepreneurs na talagang matitindi, mga businessman na walang ginawa kundi sustain ang kaharian ng Diyos? Did you multiply what I have entrusted to you? And some of us will hear one day, well done. Pero ang nakakatakot, marinig din ito ng iba, wicked, lazy servant. The difference between the two is not talent. The difference is not educational attainment. The difference is not the position and the privilege given. The difference between the two statement is faithfulness. That is the only difference. Someone is faithful with what was given to him. Ano gagawin mo sa life? Isa po akong pastor, sinaraduhan niya ako ng church. Hindi ko lang na-recover kasi panahon ng pandemic. Nag-repent siya? Oo, nag-repent siya, pero haharap siya sa Diyos. Sabi siya, sinarado mo yung church. Umiyak po. Kaya ang rule ko ngayon, lahat ng sinarado nilang church, babalikan ko ulit. Kasi bubuksan ko ulit. Alam mo sino makakatulong sa akin? Kayo. Bishop, magbubukas ako sa Dubai, magbubukas ako sa ganito, I'll help you. Gusto ko pagpasok nyo sa kaharian ng Diyos, ang laki ng score nyo. Tinulungan mo ang mag-asawa, magkabalikan sa kanilang marriage, ang laki ng reward. Tatanungin kita, binigay mo si Lord ng church, gaano kalaki reward mo? Think of it. Tayo ka ng life group, hindi ka nagdambot kay Lord. Bishop, wala akong matatayong church, but I can start a live group na maglulawalati ka. Try to imagine, ano reward mo? Sige, isipin mo. Di kasi gusto ko maayos yung pamilya ko. Ayoko kasi mahirap sila eh. Ba't ang dahil mahirap? Yung mga tao kahit gawa mo na mabuti, wala silang ibabalik sa'yo. Sasabihin nila, ikaw nga eh. Lahat tinulungan mo ako, hindi. And yet, yun yung tinulungan mo. Nakaka-disappoint ng tao. Pero I realize na isa lang ang bagay na mabigay ko kay Lord. Kung pakakasalan niya ang church, at bibigyan ko siya ng church, at ang ibibigay ko sa kanya, ipakakasalan niya, ano tingin ni Lord sa akin? Ano rin ang tingin ni Lord sa mga taong tumulong sa akin na magtayo ng church? Sige, sirain niyo pa yung church niyo. Hindi kasi mali ang church mo yun. Isang araw mananagot ka dyan. Baka tama ka sa kwento mo, pero isang araw, tandaan niyo to, sinira mo ang church, nanagot ka. Kasi alam mo bakit? Mahal na mahal ni Lord ang church. Kaya kung businessman ka, at sagot mo, Bishop, businessman ako, may kapraso akong pera, I'll help you to start a church. Tatanungin kita, anong reward meron ka? Kung may gagawin ako, hindi na muli magtayo ng church. Bakit? Ang sakit sa church. Tama ha? Sa church, pag nagkaroon kayo ng bahay, pray over ko yung bahay, tumantuwa ako. Tama ba? Nagkaroon kayo ng kotse, tumantuwa rin ako kasi may kotse ka na, tama? Pero ako pa nagkabahay, ang sagot nila, siguro nagnakaw si Bishop Manny ng pera para matayo ang bahay. Pamira, nung ako nagtayo ka ng bahay, tuwan-tuwa ako, pinray over ko pa yung bahay mo. Nung nagkaroon ko ng bahay, ang sagot mo, nagnakaw ako ng pera, ang sarap. Pero alam mo, sagot ko, dahil pinagbintangan niyo ako, nagnakaw ng pera, magtatayo pa rin ako ng church kasi hindi kayo ang boss ko. Ang boss ko ang Panginoon. Magkita-kita na lang tayo sa langit kung sino ang luluwalatiin ng Panginoon. Sabihin mo sa akin, huminto na ako. I can. Pwede ako huminto anytime. I have 10 more years. Bakit? Hindi man ako mahirap ah. Kahit pa paano, may milyon naman ako. Masipag naman ako nung araw eh. Pero I choose to serve the Lord. Why? Diba? Alam mo, pinakamahirap na tao sa buong mundo ay ang mga taong may pera pero galing sa korupsyon.
pinakamayaman na tao ay ang mga taong kapraso ang pera pero niluwalhati nila ang Panginoon. Sige, ipon pa mo ng pera. Hindi ko sinasabi, huwag niyo mahalin ang magulang niyo. Pero maniwala kayo sa akin, dapat matutunan ng mga anak nyo na ang kayamanan nila hindi galing sa atin, kundi galing talaga sa Panginoon. Kasi kung galing sa Panginoon, pagmamalasakitan nila, ang kayamanang bibigay nila. Yung perang bibigay natin sa anak natin, pag aaway-awayin ng mga anak natin, nasasabihin nila, lugi ako, ba't sa kanya malaki, maliit? Paulit-ulit ang kwento kasi ang lahat ng ito ay tungkol sa pera. I realized that the best thing to do is to serve God. Kung ako sa inyo, umalis kayo sa mundong ito na inubos nyo ang katas nyo to serve the Lord. Kasi bakit? The reward is great. Huwag kayong mabuhay at mamatay na sobra-sobra. Pag namatay kayo, bigain nyo lahat. Sasabihin ko sa inyo. Sabi nila, ayoko na mag-serve ka, Lord. Ayoko na magtayo ng church. Hindi, sagot sa akin, tatayo ko ng church. Yes, Lord, ko ako. Alam mo, my goal, 300 churches. Starting 60, wala ako next year dito. You will be missing me for the next 7 months next year. But pag-report ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng church. Bibigyan ko kayo ng church sa UK, bibigyan ko kayo ng church sa LA, bibigyan ko kayo ng church sa Canada. Kapraso kong oras, hindi para sa akin, kundi para sa Panginoon at para sa ating lahat. Para pag pumunta kayo doon, may simbahan kayo, naaalagaan kayo at mamahalin kayo. Wala nang pinakamasarap kundi maging productive sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang buhay natin at siya lang ang magiging buhay natin. Magpakailanpaman. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hello? Amen? Amen? The King is coming. But until He comes, we must do business. Hindi niya sinabing, wait until I come. Pero sabi niya, work until I come. Trabaho. Pag nagtrabaho tayo, at pag namatay tayo, ang sagot ni Lord, nagtrabaho ka, sabi niya, come. Congratulations, good and faithful servant. Come and inherit the place that I have prepared for you. Nga pala mga kapatid, I have a good news. Isang araw marinig nyo, meron po tayong church sa Africa. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At I hope na lahat kayo, Bishop, tutulong ako dyan, magpipray ako dyan. Please, gawin nyo. Kasi exciting ang magaganap sa isang simbahang masipag sa paggalaw sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabay-sabay nga tayo, tatayo tayo lahat. Sabi mo, hindi ako tamad, masipag ako sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Hindi ako tamad, masipag ako sa kaharian ng Diyos. Kaya ako, ang payo ko sa inyo, may business kayo, palaguin nyo. Magbubukas kayo ng business, gawin nyo. Magtatayo kayo ng life group, gawin ninyo. Magba-branch out kayo sa probinsya, do it. See to it that you've heard from the Lord and you will be amazed of the result because God will bless the endeavor and the works of your hands. Raise your hands, please. Hallelujah. Thank you, Father. Lord, nagre-repent po kami sa aming kahinaan. Nagre-repent po kami sa aming kakulangan. Nagre-repent po kami sa aming wrong notion at mga presumption. Kami po ay nagre-repent. Siyempre, Lord, sa aming katamaran. Tamad po kami. Kami po ay may kahinaan. Masipag kami sa mga bagay na hindi namin alam kung reward o hindi namin alam pwede maging threat. Pero ngayon, bumabalik po ulit kami sa iyo. Na-realize ko, Lord, na wala nang pinakamasarap kundi maging masipag sa iyong kaharian. At dalangin ko ang mga may edad dito, lalong maging masipag. Ang mga kabataan namin na ngayon ay nagsisikay, nagiging maganda ang buhay, nagiging magaganda ang career. Lalo mong pagpalain na makita nila ang business o ang kingdom agenda. Dalangin amin na itong kamay na ito na nakataas ngayon, hindi siya magiging productive kung walang hipo mo. So may you touch our hands. Na sana magising kami ng umaga, na maging mapag-aral kami, na maging makakonect kami sa iyong kaharian. Na kami ay paswelduhan ng kaharian. At hindi kami lang paswelduhan ng sino man. Kundi dalangin ko ang masipag sa kaharian ay swelduhan sa kaharian ng mga sweldong hindi namin kayang ungkatin. Na-realize namin ng katamaran ay ang kasalanang magagawa namin.
Never again that we will commit the sin of laziness. Instead, that we will be investing our lifetime and effort, even our talent, skill, and responsibility, only to a living God. Because one day we will be rewarded by the King. May God anoint your hands, brothers and sisters. May He touch your hands. And may that hands be productive. That everything nakahawakan ng kamay mo, ikaw, lahat ng hawakan ng kamay mo, ay pagpapalain ng Panginoon. At magugulat ka na magiging masipag ka. Gising sa umaga, manalangin, maglingkod sa Diyos. Lahat ng pagpupuyat mo ay hindi masasayang. Kasi may Diyos na masipag tulad mo. May God bless you. Lord, we rebuke laziness in the name of Jesus. And I hope that we will be active in the kingdom of God. We love you. We thank you. We praise you in Jesus' name. And everybody say amen. Hug your friend. Hug your nanay. Hug the tatay. Come on. Hug. Sabi mo nga, I am blessed. You are blessed. We are blessed by the word of God. Amen. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime with enjoyment, with goodness, health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ. When fellowship ends, may the good Lord bless your hands. Be fruitful. Yumaman sana kayo lahat. Basta pera, ang lakas ng amen. God bless you all.